Bago uli ang lahat, pag tayo magsimula, ready po muna natin ating sarili. Nakikita ko ay talagang punong-puno ng revelation, pagkakalob sa atin ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa araw pong to, sa umaga pong to. Salamat sa kalakasan na pinagkalob nyo. Salamat sa buong pag-iingat nyo po sa amin, sa pagdako pa lamang dito sa simbahan to, sambahang to. Ang iyong pag-iingat, Panginoon, ay sumasa amin na. Maraming salamat po. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, alam po namin na meron kang ipagkakaloob na revelation, O God, na lalo naming mamahalin ang iyong salita at lalo naming nanamnamin, Panginoong Diyos, at ito'y magiging kalakasan naming spiritual na pamumuhay, O Diyos. Salamat at ang iyong abang lingkod, Panginoon, ay gamitin mo lamang, Panginoon, ang daluyan ng iyong pagpapala, ang aking bibig. Kaya sa inyo namin lahat binabalik ang kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, good morning. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ngayon po, sisimula ulit tayo sa part 2 ng ating pag-aaralan ng Health and Wholeness Through God's Principle, part 2. Ayan po, yung part 1 po, pwede niyong balik-balikan sa ating podcast, sa YouTube, sa Facebook, ayan, para yung part 1 maalala. Kung meron man kayo nakakaligtaan o gusto nyo ma-refresh, pwede nyo po itong balik-balikan. Review lang po Tayo ay magre-review lang para sa mga wala po last week, makakasabay rin po kayo para sa ating pag-aaralan ngayon. Sabi diyan sa promise sa atin ng Panginoon, di ba? Sabi niya, yes and amen in Christ. Kaya nga, sino mang tumatawag sa ating Panginoong Hesus ay magkakaroon ng kaligtasan. Romans 10:13, for whoever call on the name of the Lord shall be saved. Yung save ho dyan is sotso. Ibig sabihin, all-inclusive ho yan. Sama package deal. Kasama ho dyan yung tayo niligtas niya sa kapahamakan, sa impyerno. And then, kasama rin ho dyan yung healing. Next to our salvation is divine health. Is one of God's most precious blessing. Hindi lang tayo niligtas na ating Panginoon sa kapahamakan, kundi binayaran pa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo yung ating kaginhawaan, yung ating good health. Yung talagang tayo maging malakas, maging malusog ang ating pangangatawan sa bawat sugat at mga latay na tinanggap ng ating Panginoong Hesus. Puprove ko yan sa inyo from the Word of God. Matthew 8:17, that it might be fulfilled with what's spoken. Sabay-sabay ho natin basahin to by Isaiah the prophet saying, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. Ibig sabihin ho dyan, nung infirmities, yan yung mga weakness natin. Meron tayong mga kahinaan. Tama po ba? And then, ang Greek word ho dyan ay asthenia. And then, yung sicknesses is nosos, or chronic disease. Kung ano man ang nasa isip nyo na talagang grabe yung sakit, talagang hindi na alam yung hindi na kayang pagalingin. Pero ang Diyos, ating Panginoong Hesus, na naghihirap sa krus ng Kalbaryo, yung mga chronic disease ay kaya niyang pagalingin. Amen? Walang imposible sa Kanya na tayong lahat ng mananampalataya kayang pagalingin ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya last Sunday, pinag-aralan natin yung divine principle of staying healthy. Honor the Lord's broken body. Itong broken body ito lagi nating ginagawa. Parang kanina lang, ginawa lang po natin, di ba? Dahil inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Noong niya tinuruan ang mga apostol, yung Last Supper na kanya sinabi. Sinabi niya, ibig sabihin, binili niya. Basahin natin dito para sa salita ng Diyos. Sa Lucas 22 verse 17 hanggang 19. Then he took a cup of wine and gave thanks to God for it. Then he said, take this and share it among yourselves. He took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciple, saying, this is my body which is given for you. Sabay-sabay ho natin sabihin, do this in remembrance of me. Ginagawa po natin to every Sunday dahil binilin ng ating Panginoong Hesus. Re-remember natin to. Sa bawat pagtitipon natin every Sunday, ginagawa natin to. Ito rin ang ginagawa ng mga disciple nung nawala ang Panginoong Hesus. Bawat pagtitipon nila
Meron silang kainan, meron silang ginagawa. Nire-remember nila ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon, today, pag-aaralan natin yung next principle, elevate your thoughts with faith. Number 1, keeping our thoughts focused on God and uplifting things contribute to spiritual and even physical well-being. Dapat po tayo, nakapokus tayo sa magagandang bagay. Hindi po doon sa mga negative. Dahil pag magandang bagay ang naiisip mo, dito sa spirit mo, lumalabas yan. Papunta sa mind natin, sa physical being natin, magiging maganda ang effect ng buhay natin. Di ba? If you think good, you feel good, you act good, maganda ang iyong pakiramdam, magiging positive ang outlook mo sa buhay. Maganda ang mundo sa iyo. Amen po ba? Maganda ang pakiramdam mo, talagang paggising mo pa lang sa umaga, pag sabi, Lord, thank you po. Wow, press na press ka. Di ba ganun ang gusto natin? Maganda ang ating pakiramdam, maganda ang ating bawat araw. Ipuprove ko uli sa inyo yan sa scripture, sa Philippians 4:8. Basahin natin. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Isipin nyo, yun dapat ang talagang nasa puso't isipan natin, yung magandang bagay, kaaya-aya sa Diyos, kaaya-aya sa tao. Yung maganda dapat, karapat dapat, para sa pamumuhay natin dito sa mundong to, yung mga dapat isipin natin para maging maganda ang ating buhay. Yun dapat ang laging mindset sa atin, yung kagandahan ng buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi tayo nang oonsin ng mga tao, yung kagad ng iisipin mo. Wag. Dapat yung truth, yung noble, yung pure, lovely. Kaya laging ang nagmamahal. Kaya pag ito ang laging nasa isip mo, sigurado ang pangangatawan mo ay laging maganda. Maganda ang iyong pakiramdam, masigla ka, hindi ka manghihina. Masaya talaga ang outlook mo sa mundo. Wow, what a beautiful day, what a beautiful world. Amen? Number 2, positive faith-filled thought can be healing while negativity can drain our strength. Ano po ibig sabihin? On the other hand naman, yung mga taong negative, nega ba? Nega sardines. Yung mga iniisip niya, laging negatibo. Puro mga, di mo kaya yan. Mahihina ka. Pag yan ang lagi mong kasama, madedrain ka. Yung wala na sinabing maganda. Talagang para bang gusto na lang niya puro mga negatibo sa buhay mo, ayaw niya umunlad ka. Makukuha mo yung sa kanya is stress. Magkakasakit ka. Pag ganyan laging kasama mo, yung mga negatibong tao. Kaya kailangan natin, laging positibo ang ating iniisip, positibo ang ating kasama. Amen? Proverbs 17:22, New King James Version. Basahin ho natin sabay-sabay para ito. Ang ganda. A merry heart does good like a medicine, but a broken spirit dries the bones. Sa New Living Translation, a cheerful heart is a good medicine, but a broken spirit sap a person's strength. Tingnan nyo. Diba? Ang mga taong pag mas masarap kasama, yung lagi masiyahin. Yan. Kaya tingnan mo yung katabi mo, masiyahin yan. Yan, nakangiti. Yan, ngiting-ngiti. Talaga, halos mapunit ang kanyang pisngi. Amen? Ang pagngiti pa lang ay medicine na talaga. Sabi nga sa akin, pag ngumiti ka lang, tumawa ka, humal ka, para ka na nag-exercise, nag-jogging ka na, yung mga ugat-ugat mo dyan, nababanat na. Hindi mo na kailangan magpabigi-belo. Hindi mo, nauunat na, maganda yan. Sa buhay natin, laging positive ang ating tinitiyan. Pero, pag yung negative, yung kasama mo, nako, lugmok ka dyan. Nasa isip niya pa lang,
talagang negatibo. Yung pusong dalang-dala niya, yung pusong bato, grabe, hindi mo kaya yan, Brad. Oo. Dahil wala kang kaya. Hindi mo kakayanan, mas maraming magaling sa'yo. Yung bitter ba? Yung bitter na tao, malulungkutit palagi, mahina, hindi siya makakapagbigay sa'yo ng encouragement, kundi talagang panghihina ng buto, ng pag-iisip, ang ibibigay sa iyo ng isang taong negatibo. Kaya dito alam nyo, pag gantong tao kasama, ito lagi mong iniisip, yung mga negatibo, dito nagsisimula yung iyong sakit. Dito nagkakasakit ang mga tao sa mga negatibong pag-iisip pag pumapasok sa iyo. Kaya ang tanong ho dyan, what leads to sicknesses? Ayan. Ano kaya? Bakit kaya nagkakasakit? Number 1, toxic mindset. Kailangan mag-renew tayo ng mind. Yung toxic mindset, yan yung negative, mga negative na ine-emphasize niya na hindi mo kaya, wala kang kakayahan, wala kang karunungan, yung lack of faith ba? Ikaw ay lagi niyang gagawin pa, hahakbang ka pa lang, inaawat ka na niya. Pati ikaw nasa sarili, kaya ko ba ito? Wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Nasa iyo na ang Panginoong Hesus. Dapat kaya mo dahil alam mo kasama mo ang Panginoong Hesus. Kaso nga, dahil nga may toxic mind ka, pati kasama mo toxic, wow, hindi ko talaga kaya to. Yan yung mga taong negatibo. Kaya nagkakasakit. Ganito na lang, sa sampulan ho kayo. Katulad ngayon, nagtatagulan. Paano ba mga tao sanay magsabi ng mga negative? Umuulan. Oh, basa ka na naman ng ulan. Magkakasakit ka niyan. Uubuhin ka niyan. Pagtalikod pala, inuubo na kagad. Di ba? Pwede mo naman kasing i-counter to eh. Pwede mo naman, iba naman sabihin mo. Oh, basa ka ng ulan. Ito yung damit, oh. Magpalit ka. Ito yung tuwalya. Magpunas ka para hindi ka magkasakit. Amen? Kasi sinasabi mo, yan, magkasakit ka. Ulan ka na naman. Naulan ka na naman. Oh, yun. Yun nga, nagkasakit nga. Hindi ka pa humahakbang. Diba? Kasi negative nga ang sinasabi mo. Dapat i-emphasize natin yung magandang sasabihin natin yung positibo. Huwag tayo, alam ko mga tao, sanay magsabi ng mga negatibo. Yung mga tao talaga, ayaw nila i-emphasize yung kagandahan ng isang bagay. Para mas maaliwalas ang buhay natin. Kasi sa totoo lang, pag ang tingin natin sa buhay, maganda lahat, maaliwalas. O, para ngayon, nakikita ko kayo ang buhay nyo, ang mga ngiti nyo ay maaliwalas. Wow. Amen? Di ba? Ganun dapat. Bakit tayo magsasalita ng positive sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay. Kaso nga, hindi tayo sanay, kaya dapat natin i-renew ang ating isipan. O, isa pa, basang-basa ka na naman ng pawis. Pupulmonyahin ka. Oo. Yun nga, pulmonya. Talaga ngayon. Dahil natuyan siya pawis, pwede mo naman sabihin, magpalit ka ng damit. O, ako na magpupunas sa likod mo dahil basang-basa ka ng pawis. Magpalit ka. O, hindi ka magkasakit. I-counter mo ng ganun. Parang gano'n yung mga bata rin, mga bata unang naglalakad, yung natututo. Oh, madapa ka. Blood. Nadapa nga. Oh, di ba? Gano'n kasi. Gano'n eh. Sanay ang tao sa mga negatibong sinasabi. Again, sinasabi ko to sa inyo para ma-renew ang ating mind, ma-renew rin ang ating pananalita. Dahil alam natin, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Magbuhat sa ating bibig ay magandang pananalita. Amen? Kaya, ang buhay natin magiging maganda kung yung mindset natin ay positive. Amen? Kaya, yung merong isang pangyayari sa Biblia, na alam niyo naman, yung 12 espiya. Yung 10 doon, laging negative ang kanilang sinasabi. Sabi nung 10 espiya, sabi kay Moses, hindi natin kayang i-conquer yung lupang yan. Yung lupang pangako yan. Dahil sila'y mga higante. Mamamatay lang tayo. Namatay nga sila. Yung 10, namatay sila.
Kasi ang sabi ng Diyos, di ba? As surely as I live, declares the Lord, I will do to you everything I heard you say. Ano sabi doon? Sabi ng Diyos, di ba? Sabi nila, mamamatay yung 10. Sinabi nila, mamamatay tayo dyan. Yung kasi dinideklara nila namatay nga sila. Hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Pero yung dalawa, si Caleb at si Joshua, nakapasok sa lupang pangako. Bakit? Sinabi kasi ni Caleb at ni Joshua, kaya natin i-possess ang land na yan. Kaya natin yan dahil kasama natin ang Diyos. Positive ang sinasabi nila. Kaya nila. Kaya isipin nyo, silang dalawa lang ang nakapasok sa lupang pangako. Pero yung 10, tigo. Again, dapat sa buhay natin to, ang mga sinasabi natin, laging magaganda. Sa mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa kapwa-tao natin, laging positive. Dahil ito, pag naririnig nila, mabubuhayan din sila. Amen? Amen. Dahil kung negative ang laging lumalabas sa atin, walang mangyayari sa buhay natin. Because life and death is in the power of our tongue. Amen? Andito lang yan. Andito lang. Kaya always say the positive, the good side of our life. Because our God is a positive God. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos. Ating Diyos na buhay. Hallelujah. Proverbs 23:7a. For as he think in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip ng tao, siya yun. Ganun lang kasimple yan, di ba? Kung ano iniisip lang yung tao, siya yun. Siya na yun. Ayoko na pahirapan pa. Kung ano iniisip mo yun, ganun ka. Kaya kung iniisip mo lagi, ikaw ay may sakit, kakasakit ka. Kung ikaw na may iniisip mo lagi, ay ngayon, tatag-ulan na naman, malamig na naman, rarayumahin naman ako. Maghintay ka lang, yung rayuma darating sa'yo. Kasi sinasabi mo. Pero kung sasabihin mo, wow, malamig na naman. Ang sarap sa pakiramdam, ako'y malakas, malusog. Diba? Mai-enjoy ko ang lamig nito. Wow. Amen? Kina-counter mo. Yung dapat sinasabi mo, wag negative. Kasi kung ngayon man, hindi mo na nararamdaman yan. Pero time and time, pagkakaloob ng Diyos. Kasi dapat tayo, nakapokus tayo. Doon tayo sa, yung kinukondisyon natin ating mind at focus tayo sa according to the will of God. Kasi yun ang will ng God. Bigyan tayo ng magandang pangangatawan, malakas, malusog, masigla. Amen. Wala naman. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nagkakasakit. Ano ba ang nangyari? Bakit nabugbog ang kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo? Para saan yun? Diba? Mawawalang kabuluhan yun. Kaya nga nabugbog ang katawan ng ating Panginoong Hesus para sa ating kagalingan, para sa ating kalakasan. Siya ay nasugatan para sa ating lahat. Kung ano man ang sakit ng iyong mga nararamdaman, kaya niyang pagalingin. Amen? Ganon ng Diyos. Amen? Merong kasabihan dyan sa lumang quote or old adage. Sow a thought and you reap an action. Sow an action and you reap a habit. Sow a habit, you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. Isipin nyo thought, isip lang. Pero ano yung magiging mangyari? Yung destiny mo. Kung ano yung iniisip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung anong gusto mong maging destiny mo, yung iniisip mo. Iniisip ko. Diba sa mga bata tinatawag, anong gusto mo paglaki mo? Pulis. Bakit? Ba't naman pulis na? Kasi magtatanggol ng bayan. Diba? Kasi yun yung nasa thought ng bata. Gusto kong maging doktor. Bakit? Kasi gusto kong manggamot ng may mga sakit. Anong sakit? Basta yung mga aso, ayun pala, ang tawag doon, veterinaryo, yung pala. Diba? Pero yun na sinasabi, yun yung thought na nasa bata. Ganon din tayo. Yung thought natin, okay, nagsimula tayo, you have that thought, maglilid to sa destiny natin. Kung ang thought mo lagi, mayroon kang sakit, ikaw ay mahina. Pagdating ng dulo, saan ka pupunta? Sa ospital.
ini-encourage mo yung sakit, wala talaga, ito, meron na akong sakit na to. Kailangan ko na magpunta sa ospital. Pupunta ka nga doon. Ang thought mo, iniisip mo, ikaw ay malakas. Pag gising pa lang sa umaga, Lord, thank you po sa kalakasan na pinagkaloob nyo. Ako ay malusog. Ako ay iningatan mo, binigyan mo na ako ng kalakasan. Ano yung destiny mo? Maganda ang iyong kalusugan. Amen po ba? Amen. Kaya isipin nyo kung ano ang iyong iniisip, magiging ganun kayo. Kung ano yung lagi nyong kinukonfess, mangyayari sa inyo. Kung ang kinukonfess mo lagi, ikaw ay mahina, ano yun? Lack of faith yan. Brother and sister. Hindi na ako gagaling. Lack of faith, unbelief yan. Pero dapat sabihin mo positive, magaling na ako. Pinagaling na ako ng Panginoong Hesus, ano man tong nararamdaman ko. Binayaran na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ang aking kasakitan. Amen? Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus. According to psychology and neuroscience, your thought can also influence the release of happy hormones, love hormones, and stress hormones. Sabihin, dalawa pala yung hormones na yan. Di ba? Yung maganda, tsaka stress hormones. Papiliin ko kaya kayo ngayon. Ano gusto nyo dyan? Uy, walang nagsasalita, oh. Ha? Kasi, ang inyong pag-aksyon ay nakaka-impluwensya sa ating pangangatawan. Kung ito'y negative ba o positive. Pag negative, pinapakita sa inyong pangangatawan, yung thinking nyo, pwede kayong magkasakit. May impluwensyahan kayo ng sakit. Pero pag positive naman, ang iyong ini-stress sa buhay nyo, may impluwensyahan kayo ng kalakasan ng ating Panginoong Hesus. Dahil kapag kung anong nasa isip nyo lagi, yun ang lalabas sa buhay nyo. Kung ang inisip mo lagi, galit ka sa mundong ito, yari. Maya-maya pa lang, isipin mo, nakasimangot ka na, iba na ang pakiramdam mo. Kaya kailangan tayo ulit sa ating buhay na to, laging nakatuon ang ating isip, ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya dahil Siya ang bahala sa buhay natin. Bibigyan Kanya ng kapayapaan. Amen? Ang Panginoong Hesus ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay. Kahit na meron kang mga na kasamaan ng loob, meron alam mong nagalit sa iyo, ipanalangin mo lang. Huwag mong damdamin yun. Lord, hindi kami nagkaunawaan ng kaibigan ko, pinapanalangin ko po siya. Diba? Hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng paraan, pero ikaw, pinagkaloob mo na sa Kanya. Yung stress mo, Lord, ikaw nang bahala. And then, mabubuhay ka ng payapa. Kasi mas epekto sa sarili mo. Merong epekto yung pag galit na galit ka. Ikaw kasi may kasalanan. Ibig sabihin, yung mga negative, toxic na nasa katawan mo, lumalabas yun. Pero kung pinagkaloob mo sa Diyos, Lord, ikaw na po ang bahala nito. Merong sa kaibigang to, meron kang peace of mind. Siya na yung bahala. Nakangiti ka pa rin sa buhay na to. Dahil alam mong Diyos, merong Diyos na sumagot sa panalangin mo. Amen? Kahit na sino yan, kamag-anak mo, nakaalitan mo, ipanalangin mo lang siya. Huwag mong dibdibin. Yung sasarilinin mo talaga halos parang wala na akong magagawa dito. Hindi ko na kaya maibalik aming relasyon. Pero dapat lang natin itong pagkatiwala sa Diyos. Panalangin natin. Kung hindi kasi papangit ka. Sa totoo lang. Hindi mo naman kasi talaga kayang iresolba ang mga bagay-bagay. Pero dapat nating ipagkatiwala sa Diyos. And then, outward look ulit sa ating Panginoong Hesus. Sa Kanya, maganda ang buhay natin. Amen. 2 Corinthians 10:4-5. For the weapon of our warfare. Kita nyo, warfare are not carnal. Kaya sinasabi yung mga pag-aaway. But mighty
through God's to the pulling down of stronghold, casting down imagination, and every high things that exalt itself against the knowledge of God, and bring into the captivity every thought to the obedience of Christ. Tingnan nyo ho dyan yung naka-highlight. Every thoughts of the obedience of Christ. Ibig sabihin, yung thought ulit nasa isip natin, kailangan lang natin ipagkaloob sa ating Diyos. Ano man ang ating mga nasa isip, mga hindi natin kayang iresolba, di ba? Ipagkatiwala natin sa Lordship ni Jesus Christ. Amen. Hayaan lang natin, umayon lang tayo sa salita ng Diyos, kung ano yung nababasa natin. Kasi meron talaga tayong mga bagay na hindi natin kayang iresolba. Hindi natin kayang isipin. Amen po ba? May mga panahon na talagang parang mababaliw ka na lang kung anong gagawin mo, paano mo ito maisosolve itong mga problemang to. Pero kung binibigay mo sa Lordship ng ating Panginoong Jesus, siya, kaya niyang i-resolve yan. Amen? Kasi ang ating isipan, alam niyo ba dito, itong yan. Pag ganito ko lang ha, pag ganito ikot ko, hindi pag ganon. Pag ganito ikot ko. Ang tawag ho dyan ay airspace. Airspace. Sige, ganun ho kayo para hindi lang ako. Yan. Airspace ho yan. Airspace ho yan. Pag ang ibon, dumaan dyan, dadaan dyan. Tsyum! Airspace ho dyan. Diba? Pero pag ang ibon, kasi may kalayaan siya lumipad dyan, ang ibon naglalagay sa inyo ng mga dayami, naglalagay sa inyo ng mga damo. Naglalagay sa inyo. Ibig sabihin, meron siyang gagawin. Kaya anong kailangan mo? Bugawin mo siya. Alisin mo siya. Yan yung sinasabi, bring to captivity, di ba? Every thought. Kasi meron binibigay sa atin ang diablo na mga kasamang pag-iisip eh. Alisin mo, in the name of Jesus, umalis ka dyan. Yung masamang pag-iisip. Di ba? Yung captive niya, alisin niya yan. Ibigay natin sa Panginoon. Hindi ko, diablo, umalis ka dyan in the name of Jesus. Kung ano yung mga naisip niyo na mga hindi karapat-dapat, mga hindi maganda, alisin niyo, bugawin niyo in the name of Jesus. Kasi sabi ko nga, mayroon problema na hindi niyo kayang isolve. Amen. Pero pag binigay mo sa Diyos, kaya niyang isolve. Dahil pag ikaw ang laging nag-iisip noon, malamang pumunta ka sa Mandaluyong. Loob. Diba? Kasi hindi mo. Pero pag ginanon mo, binigay mo sa Diyos, binigay mo sa Lordship ni Jesus Christ, kayang-kaya niyang sagutin ang iyong mga pangangailangan. Amen? Kaya, lalo pa, sasabihin sa iyo ng diablo, yan. Di ba? Iko-condemn ka ng diablo. At sabihin sa'yo, ikaw kasi, hindi ka nagsimba, kaya yan na nangyayari sa'yo. Alisin mo in the name of Jesus. Hindi yan. Hindi ganyan hindi nagko-condemn ang aking Diyos. May mga buhay, may mga tayong pag-iisip na bigla pumapasok ang mga bagay-bagay na ating mga naiisip. Lalo na ngayon sa internet, di ba? Pag tinignan mo, nakita, ano to? Kasi pag nag-isip kayo, sa totoo lang, pag nakita nyo, di pa naman kayo nagkakasala doon eh. Pag nagkasala kayo, pag in-entertain nyo na. In-entertain nyo na yung isang bagay. Tama ba pag nakita mo, wow, wag, lipat channel. Alis doon. Hindi na bagay sa iyo doon. Dapat kang tumanggi. Alisin mo na siya. Alisin mo na sa pag-iisip mo. Amen po ba? Yun ang dapat nating ginagawa mga Kristiyano. Tayo maging matatag sa salita ng Diyos. Alam natin, lahat ng ating thoughts, sabi diyan, di ba? Ibigay natin sa pangunguna sa atin ng Panginoong Hesus. Sa Lordship ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Ngayon naman, kung kayo naman, merong mga sakit, di ba? Talagang isa pa, ibobombard siya ng diablo pa. Yung sakit na yan, sabihin yan, itong kamag-anak ko, nagkasakit. Meron din akong ganyan. Halimbawa na lang, nagkasakit yan. Sa kulugo, talagang namatayan. Tapos nakita, meron din ako. Naku, tapos dumating pa uli, isang kamag-anak ko, ganyan-ganyan din yung tiyahin niya. Tiyahin mo, namatay din sa kulugo. Ha? Di ba? Ngayon,
I-cast out mo yun. In the name of Jesus, wala na sa akin yan. Inalis na yung sumpang yan, yung kulugong yan sa akin dahil tinanggap ko na ang Panginoong Hesus. Di ba? Binura mo na yun. Inalis mo na. Kinas out mo na yan. Tinanggap ko na ang aking Panginoong Hesus. Kinuha na ng Panginoong Hesus lahat ng sumpa sa akin. Di ba? Sa pamilya ko, pinutol na ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo nung tinanggap ko siya. Amen? Kaya kung ano man ang sinasabi sa inyo, lalo, di ba, yung iba naman, actually, sa medicine, di ba, sinasabi naman, ito, paggalang naman, di ba, sinasabi niya, namana mo yan. Yan sakit niyan, namana mo. Ang dami-dami mong mamanahin, sakit pa. I-cast out nyo yun. I-cast out nyo, wala na sa amin yan. In the name of Jesus, putol na yan, sumpang yan. Amen. Huwag nyo tanggapin. Gusto nyo ba tanggapin yun? Di ba? Ayaw, wala na yan, sakit na yan. Wala na. Yung sumpang yan, hindi na. Hindi na dumadaloy sa dugo ko, sa dugo ng pamilya ko. Wala na. Amen? Dahil yun ang ginawa talaga sa totoo lang ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng sumpa, kinuha na ng Panginoong Hesus. Yung mga curses doon sa krus ng Kalbaryo. Kung sino man sa inyo mga kamag-anak na mayroong ganun masakit, pag mayroong nagpa-check up kayo, Dok, wala na sa amin in the name of Jesus. Wala na yan. Wala nang dumadaloy na sumpa sa dugo ko in the name of Jesus. Sa aking pamilya, kami ay malakas, malusog, masigla. Binigay ko na lahat sa Lordship ni Jesus Christ yan. Amen! Palakpakan po natin ating Diyos. Romans 8:6. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Tanong ko sa iyo, sino ang gusto ng life and peace? Sino ang gusto nun? Amen. Di ba? Ayan o. Sino ang gusto? Kailangan life and peace. Kailangan kasi spiritual. Talaga yun. Kailangan natin ng spiritual na pamumuhay natin, pamamagitan ng pananalangin sa Diyos. Palalakasin natin yan pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil alam natin na ang Diyos ay Espiritu. Sabi sa John 6:63, our God is Spirit. Palakasin natin ating Espiritu. Parang ganito sa atin, tayo nagsasama-sama. Ang ating spiritual na pamumuhay lumalakas. Dahil ito, hindi naman ito tinuturo sa iba. Pag lumabas kayo sa kamunduhan, hindi naman dito lang natin ito nakukuha sa church. Kaya ini-encourage kayo every Sunday na tayo umaten. Ano man pinakamahalaga, yung Sunday na to bigyan natin kahit lagay na natin kahit 2 oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi isipin nyo, 6 days kayo nakikipagbaka. Parang nakikipagbakahan sa mundo. Yun na. Di ba? Nakikipagbakbakan kayo. Kung ano, napupulyot ang inyong isip. Sana dito lang, every Sunday, 2 hours lang, para lalo lumakas ang ating spiritual na pamumuhay. Kasi pag dyan, sabi, ano yung carnally dyan? Di ba? Sight, ibig sabihin, yung natural natin, yung 5 senses natin, yung mind, yung sa atin dito, yung mind, emotion, will natin. Andyan yun sa part ng katawan natin, yung 5 senses, ano ba yan? Hearing, smelling, di ba? Andyan lahat yun, yung carnal na ginagamit natin every day of our life. Pero kung lumalakas ang inyong espiritu, di ba? Na paglalabanan nyo yung carnal. Oo. Kasi yun dyan, yung minded in death, sa Greek word dyan is thanatos, means destructive and deadly. Ibig sabihin, pag mas lumalakas sa inyo yung 5 senses nyo, yung sight nyo, o yung carnal nyo, humihina yung spiritual na pamumuhay nyo. Pag malakas ang carnal, di ba? Itong gagawin ko ngayon, di ba? Ako'y iinom ng alak. Ako'y magbibisyo. Maninigarilyo. Hanggang magkakaroon destructive ang buhay mo, masisira pangangatawan mo. Kasi mas lalo mong pinalalakas yung carnal mo. Pero kung pinalalakas mo yung espiritu mo, by reading the Word of God, hearing the Word of Christ, lalo lumalakas. Hindi napupulyot ang iyong isip. Napupuno ng pagpapala at pag-ibig ng Diyos ang iyong isip. Amen? Di ba yun ang gusto naman natin?
Lalo na hinihintay natin ang pagdating ng Panginoong Yesus. Amen. Number 2, what leads to sickness? Number 2, worrying. Yan. Alam niyo ba, itong worrying na to, dun sa Matthew 6, ang dami sinabi ng Panginoong Yesus na don't worry, don't worry, don't worry. 3 beses sinabi diyan, verse 25, 31, at 34. Do not worry. Lagi binabanggit ng Panginoong Yesus. Do not worry. Pero meron diyan rhetorical question ng ating Panginoong Yesus. Ano sabi niya diyan sa verse 27? Can any one of you, by worrying, added a single hour to your life? Oh, kaya nyo magdagdag ng isang oras? Parang kaya nyo ah. Kaya nyo yata eh. Ano? Kaya nyo? Di ba hindi? Pero sa totoo lang, mababawasan pa kayo. Mababawasan pa kayo ng oras, mababawasan pa kayo ng araw. Kasi, kakaroon ka ng sakit pag yung worry. Yung laging worry ang iniisip mo. Kaya alam mo, nagiging side effect niyan. Pumapangit ka. Huwag mong tingnan yung kaliwat kanan mo. Oo. Yan. Napaka-clear. Diba? Na hindi natin kaya talaga isolve ang problema. Alam niyo ba, kung kaya lang isolve ng worry ang problema sa mundo, wala na tayong problema. Puro worry na lang. Kaso hindi nga kaya isolve ng worry ang mga problema natin. Dito sa problema sa mundong to. Kahit ang expert nagbo-worry kung paano niya isosolve yung problema niya. Oh. Pag worry ka ng worry, sisimangot ka. Magsasalubong ang kilay mo. Diba? Hindi maganda pagkaguhit mo. Oh, diretso. Diretso ang kilay mo. Pag-aalala ka, ganun ang nangyayari. Pag worry ka ng worry, prone na bumagsak ang iyong immune system. Oh, alam mo, dito nakakapag-release body mo, ang katawan mo ng cortisol. Yan yung negative, nagbibigay sa iyo ng stress. Hindi makakatulong yan. Lagi kang nag-aalala. Lagi kang nagwo-worry. Diba? Kaya sinasabi ko kanina, yung kamag-anak ko namatay doon sa sakit na yun. Ako may gano'n. Nagwo-worry ka. May kulugo siya, meron din ako. Baka ako nasusunod. Di ba? Nagwo-worry ka. Lahat na lang wino-worry mo. Yung problema ka, nag-iisip ka. Meron nga gano'n. Sa sobrang pag-iisip niya, alam niyo ba, namatay siya. Nakagat lang siya ng langgam. Oo. Kayo, nakagat siya ng langgam. Pagkagat sa kanya langgam, yumuko siya gano'n, tak. Dumaan yung sasakyan, tak, patay. Oo, nakagat siya ng langgam. Oo, yung pala yung sagasa siya. Uy, tumawa kayo, nakakagood yan, good health yan. Pag tumatawa, yung mga hindi tumawa, hirap ha, ang hirap ha. Marcos 4:11. Ngunit dahil sa mga alalahan ninyo dito sa mundo, paghahangad na yumaman at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa kanilang buhay. Yan. Oh, mga alalahanin. Kaya pinangingiti ko lang kayo eh. Di ba? Kailangan maging fruitful tayo. Huwag tayo maging maalalahanin kung mga bagay-bagay. Dahil alam naman natin pagkakalob sa atin ng Diyos. Ang mahalaga, tayo nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil pag tayo na-choke ang salita ng Diyos sa buhay natin, yung worries natin. Kasi yung faith na pinagkalob sa iyo ng Diyos, hindi na lumalabas. Yung sarili mo na lang yun. Yung salita niya, hindi na gumagana. Wala na. Wala nang kalakasan yung salita ng Diyos. Kasi na-choke nga yung salita ng Diyos sa iyo. Kasi lagi kang nag-aalala, naghahangad ka kay mana, naghahabol ka na kung ano-anong bagay, kalimutan mo ng salita ng Diyos. Pero ang pinakatotoo at talagang totoo, ang lahat ng kasagutan ay nasa salita ng Diyos. Amen? Kaya beloved, unahin natin magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Magtiwala tayo sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako. Hallelujah! Amen! Matthew 6:33, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well.
O, isipin niyo yun. Unahin natin ang ating Panginoong Hesus. Unahin natin ng Diyos. Yung context na yan, sa Kanya dapat tayo magsimula. Sa Kanya tayo magtiwala. Ipagkakaloob niya ang lahat ng pangangailangan mo. Pag siya ang nauna sa buhay mo. Amen? Siya ang solusyon ng mga problema natin. Amen. Hallelujah. 1 Peter 5:7. Give all your worries and care to God, for He cares about you. Sabihin, pagkaloob natin sa Diyos, ang lahat ng ating mga alalahanin, wala tayong ititira sa Kanya. Ang Greek word nga dyan, eperipto, means to throw upon, o ibato natin. Ibato natin ang pangangailangan natin sa Diyos. Ang problema natin, mga alalahanin, mga worries, ibato natin. Ibato natin sa Kanya. Huwag kayong magtitira. Ngayon, pag binato nyo naman, huwag nyo nang hintayin bumalik. Hinihintay nyo pang bumalik, parang boomerang eh. Binigay mo na sa Kanya, yung worries na kukunin mo pala, kukunin mo ulit. Diba? Hayaan mo na ang Diyos because our God is a caring God. Amen? Siya yung nag-aalaga sa atin. Lahat ng mga pangangailangan natin, ibato sa Kanya. Kailangan zero. Walang ititira. Lahat sa Kanya natin ipagkaloob. Ibigay natin. Number 3, what leads to sickness? Number 3, fear. Yan. Lahat tayo natatakot. Pero pag ikaw ay matatakutin, diba? Ibig sabihin, yung salita ng Diyos hindi nagbunga sa iyo, kaya kailangan huwag kang matatakutin. Dahil kasama mo ang Panginoong Hesus. Amen? Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Tingnan lang natin itong kwento ni Job. Si Job, mayaman, tapos naubos ang kanyang kayamanan, yung kanyang pamilya, naubos din, namatay ang kanyang mga anak. Job 3:25. What I feared has come upon me. What I dreaded has happened to me. Ibig sabihin dyan, yung kinakatakutan ni Job, yung fear dyan is, sa Greek word is pakad. Means that nag-cripple faith and trust kay God. Nawala yung kanyang pananampalataya sa Diyos, nang hina yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Para bang yung namatay ang kanyang mga anak, yung kanyang mga ari-arian na wala, para bang ganyan, natulala. Ganyan. Di ba? ganyan, natulala. Parang crippled siya. Parang, di ba may panahon kayong ganyan? Parang, malayo ang tingin. Di wala namang tinatanaw. Kaganon lang. Ganon yung pakad sa kanya. Ganon ang nangyari. Ano naman yung dreaded Yagor? Ibig sabihin yan, yung kanyang iniisip, iniiwasan niya, at ayaw niya nangyari. Sinabi niya yun, ayaw niya mangyari yun, yung kanyang kanyang mga anak, magkasakit or mapahamak, pero nangyari. Kaya alam niyo, ganun ang ginawa ni Satan, sinabi ni Satan sa Diyos. Kaya siya nagtitiwala sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Kaya sinubukan ni Satan, talagang binigyan siya ng sakit, binigyan siya ng kahirapan, pero hindi sinumpa ni Job ang Diyos. Dahil siya'y nagtitiwala. Alam niya na mayroong Diyos na gumagabay sa kanya. Pero ito, sinasabi ko lang sa inyo, nasa isipan niya. Dreaded. Ayaw niya mangyari. Kaya sa inyo, mga beloved, mga brothers, sisters, kung meron man kayong kinakatakutan, di ba? Huwag nyo nang sasabihin. Huwag nyo nang ikikwento kung kanino pa. Pag brad, sister, ano yung kinakatakutan mo? Huwag mo na, itiko mo na lang ang bibig mo. Itiko mo na lang. Dahil ang dyablo, pag narinig yan, pwede yung gamitin yan. Dito ka pala natatakot. Dito ka pala mahina. Kaya lagi nating sasabihin yung magagandang bagay. Ang dyablo naman sa totoo lang, hindi naman siya all-knowing eh. Diba? Ang Diyos lang ang all-knowing. Pero ang dyablo, binabantayan niya yung sinusulat mo sa social media. Binabantayan. Ganto ka pala, ha? You hate this, ha?
Talagang ganito, palaban ka, isang hakbang lang, nakakapasok ang dyablo. Oh. Kaya, tayo dapat hindi tayo nagsasalita ng ayaw nating mangyari sa buhay natin. Amen? Pero, humanly speaking, talagang meron tayong kinakatakutan. Pero, again, kagatin nyo na lang yung labi nyo o dila nyo. Huwag nyo na ikwento kung kani-kanino pa. Huwag nyo nang ipost sa social media kung ayaw mo mangyari. Kundi, ikaw at ang Diyos na lang, manalangin ka. Pero, isipin natin ito. Wala na naman tayong dapat iba pang katakutan. Dapat wala na tayong talagang kakatakutan. Bakit? Niligtas na tayo ng Diyos. Amen. Ang katakutan, di ba? Yung mga walang Diyos na pag nagpantay ang kanilang paa, saan sila pupunta? Sa impyerno. Yung walang pagkakilala sa Diyos. Pero tayo, alam natin na pag magpantay man ang ating paa, saan tayo pupunta? Sa langit. Amen? Ano pang kakatakutan natin? Alam mo, yun ang pinakamahirap sa lahat. Ang tao, ayaw nilang mamatay. Di ba? Ayaw nilang mamatay. Pero tayo, kung dumating man ang panahon, alam natin, kasama natin ang Panginoong Hesus, kasama natin ang Diyos sa langit. Sabi nga dyan, di ba? To live is Christ, to die is gain. Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Dahil tayo mananampalataya na sa ating Panginoong Hesus, hindi na tayo natatakot. Wala na yung worst fear natin sa death. Wala na. Kasi yan ang kinakatakutan ng mundong to, yung kamatayan. Pero tayo mananampalataya, kung tayo man, ganun nga mangyari. Kung di pa dumarating ang Panginoong Hesus, alam natin kung saan tayo pupunta. Amen. 1 John 4:18, there is no fear in love. Sabi niyan, but perfect love drives out fear. Sabihin niyan, di ba, yung perfect love, yun ang nagbibigay sa atin ng kasigurahan. Wala tayong takot. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Yung love na yun ang magbibigay sa iyo ng kasiguruhan, yung perfect love ng ating Panginoong Hesus. Dahil perfect ang love ni Christ sa atin. Amen? Amen. Yung punishment ho dyan, yan. Because fear has to down with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Yung punishment dyan, ay ibig sabihin ho dyan, yan mga resulta o yung consequence natin, mga kamalian. Kasi nga, di ka nagtitiwala sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. Oh. Kaya, ganun ang nangyari. Nagkakawindang-windang ang iyong buhay. Kaya, yung mga takot na dito sa mundong to, naaalis natin. Hindi na tayo magkakaroon ng mga sakit. Di ba? Dahil meron tayong mga foreign bodies dyan na talagang nag-trigger sa katawan natin. Pumapasok yan sa katawan natin pag mga negative. Pero kung pagmamahal ang pumapasok lagi sa atin, ang pumapasok sa atin ay joy, peace, yan, nakakangiti tayo, ang ating kalakasan ay lalong lumalakas sa ating pangangatawan. Amen? Ganon ang gusto ng Diyos. Kaya sa atin yung kasakitan ay ginawa na ng Panginoong Hesus ang kanyang katawan. Doon sa krus ng kinuha niyong kasakitan, yun ang ginawa niya. Sinipsip ng katawang duguan ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng sakit natin. Amen? Kaya, lagi niyong isipin, by the stripe of our Lord Jesus, we are healed. Amen? Kaya, sa ating buhay na to, magtiwala tayo. Iwala tayo sa ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig niya, yung kanyang perfect love. Divine principle for staying healthy. Number 3, abide in His healing presence. Lagi natin ino-honor ating Panginoong Hesus. Communion, yung kaninang ginawa natin. Kailangan lang natin i-abide yung healing na yon na ating nananalangin tayo habang tinataas ang simbolo ng kanyang katawan, yung tinapay, na lagi natin tanggapin ang tunay na kagalingan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Romans 8:11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, and just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your
mortal bodies by this same Spirit living with you. Sipin nyo, nasa born again spirit nyo ang Diyos. Kaya laging naka-abide rin sa inyo yung healing. Yung faith na nasa inyo, yung na-experience nyo, lumalabas. Diba? Napakaganda. Lord, thank you. Kaya sasabihin mo na, Lord, thank you. Hindi mo ko iniiwan, hindi mo ko pinababayaan. Lagi kitang kasama. San man ako dako pumunta, ano man ang kalagayan ng buhay ko, lagi ka sa aking naka-abide. Amen. Lagi ka nakaugpong. Nasa atin ang Panginoong Hesus. Amen. Kaya kailangan lang, lagi tayong conscious sa buhay natin to. Na ang Diyos ay lagi nating kasama. Amen. Malapit na po ako magtapos. Mga 2 oras. Divine principle for staying healthy. Yung last, live restored through His sacrifice. Kaya basahin natin, live restored through His sacrifice. Ang ating beloved walk, discern Jesus' broken body above medicine. Kung meron po kayong iniinom na medicine, okay lang po yun. Wala pong problema po doon. Dahil alam natin, ang medicine ginagamit rin ng Diyos. Pero, di ba, dapat mas tayo magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Sabihin natin, tayo mag-healing bread. Lord, alam ko, di ba, simbolo na yung katawan. Pag ito'y kinain ko, kung ano man ang aking sakit, ako'y yun ang pinagaling. Mas ine-elevate mo yun. Yung healing bread, di ba? Binibigyan mo na mas halaga. Dahil alam mo ang pangako ng Diyos na ikaw ay pagagalingin niya. Amen? Pero, okay din naman gamot. Sabi mo, Lord, alam ko itong gamot na to, pinaniniwalaan ko, gagamitin mo rin para sa aking kagalingan. Amen? Sinasabi ko lang na, inaangat lang natin, nile-level natin. Nile-level natin yun. Yung pananampalataya natin, yung katawan ng ating Panginoong Hesus na nabugbog sa krus ng Kalbaryo, inaabab natin dun sa mga gamot. Dahil alam natin na ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay napakahalaga para sa ating benepisyo. Amen? Again, by the stripe of our Lord Jesus, we are healed. Kaya, everyday, pwede tayong mag-communion. Di ba? Pagkagising nyo, communion kayo. Lord, salamat, ako'y yung pinagaling. Kung wala ka naman sakit, alam ko, lalo mo akong palalakasin. Ako'y lalong sisigla, lulusog. Amen? Ulit, kung merong gamot sa inyong pinainuman, tuloy nyo lang po. Dahil ginagamit rin po yan. Gusto ko lang, i-abab nyo rin, unahin nyo, healing bread, sabihin mo, by your stripe, I am healed. Amen? Declare the healing daily. Speak life over your mind, body, and spirit. Then, number 2, forgive and release. Ayan. Bitterness and restoration include emotional and healing. Ayan. And then, walk in confidence. Your healing is secured in Jesus. Amen. Yan po ang ating beloved walk. Walk in confidence. Your healing is secured in Jesus. Amen. Basahin uli natin ang divine principle, staying healthy. Yung 4. Number 1, honor the Lord's broken body. Elevate your thoughts with faith. Abide in healing presence. Number 4. Ano ho dyan nababasa nyo sa may highlight? Kayo'y pinagaling na ng Panginoong Hesus. Amen! Hallelujah! Hallelujah! You will stay healthy in the name of Jesus. Yung acrostic na yan, talagang yan ang pinagkaloob ng Diyos. Pagkatapos nating maligtas, pinagkaloob na ng Diyos ang kagalingan, ang kalakasan sa atin. Amen. At kaya, mai-enjoy natin ang buhay dito sa mundong to. Ang ating journey sa buhay na to. Amen. I-enjoy natin dahil tayo malakas, malusog, masigla. Amen. Saan man tayo dumako, kasama natin lagi ang Panginoong Hesus.
Amen. Kaya ang atin, beloved thought, basahin natin, through Christ, I am restored to wholeness and health. Amen. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Talagang ang iyong pangako, Lord, hindi nagbabago. Salamat sa kalakasan na pinagkaloob niyo. Salamat sa aming buhay. Lord, kami niligtas mo na, O Diyos. Kami nang binigyan ng isang magandang pangangatawan. Kaya sa oras to, Panginoong Hesus, salamat. At sa mga bago na andito, at sa mga nanonood sa podcast, inaanyayahan ko kayo na manalangin at para lalo niyong makamtan ang tunay na kagalingan ng buhay na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Buhay na isang kaaya-aya na siya lang ang nagkakaloob nito. Inaanyayahan ko kayong manalangin. Sabayan ako sa maiksing panalangin. Panginoong Hesus, sa oras pong to, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kaya sa oras pong to, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Ako na lang po. Panginoong Hesus, batid mo ang pagbigkas ng aking kapatiran na to na tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Alam ko, Diyos, na siya ay inang pinagpala. Thank you po sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Panginoong Hesus, salamat sa iyong mensahe na aming napakinggan. Salamat sa iyong mga salita. Sa iyong pangako, O God, na kami binigyan mo na, Panginoon, ng kagalingan. Kami binigyan mo na, Panginoon, ng pagpapala, O Diyos. Salamat. Ito'y amin tinatanggap sa oras pong to. Thank you for the healing, O God, in the name of Jesus. Kung anuman ang sakit na aming nararamdaman, na aking mga kapatiran na andito, Panginoon. Lord, sa oras pong to, amin dinideklara na, Panginoon, ang kagalingan sa Kanya. San man siyang lugar, O Diyos, ang nakikinig, Panginoon, sa podcast, Lord, siya'y pinagaling mo na. Kapatid, hawakan mo kung anuman ang may sakit sa iyo o masakit sa iyong katawan. Idideklara natin ang kagalingan na pinagkaloob ng Panginoong Hesus sa oras na to. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, nakita mo, Panginoon, aking kapatiran, sa man niya hinawakan ang parte ng kanyang katawan. Lord, ito'y pinagaling mo na in the name of Jesus. Lord, salamat. By your stripe, we are healed, O God. Salamat. Ito'y amin tinatanggap. Ang kagalingan na to, buong puso, buong isipan, dahil alam po namin sa krus ng Kalbaryo, Lord, tinanggap mo lahat. Ang pasakit, ang sugat, para kami bigyan ng isang maginhawang pangangatawan. Maraming pong salamat, Panginoong Hesus. Thank you, Lord Jesus, for the healing. Ganun din, Panginoon, dinideklara ko ang aking mga kapatiran, O God, no, kahit na wala rito, Panginoon, kung ano man ang kanyang karamdaman, in the name of Jesus, I speak healing right now. Panginoon, sa oras pong to, ang kagalingan ay dumako sa Kanya. In the name of Jesus, Panginoon, wala po, Panginoon, magagawa ang kalaban in the name of Jesus. Wala siyang karapatan sa buhay ng iyong anak. In the name of Jesus. Salamat, O God. Inatanggap po namin lahat ng pagpapala, kaginhawaan sa buhay na ito. Dahil ito ang nais mo, kami bigyan ng buhay na isang kaaya-aya, O God. Thank you, Lord Jesus. Lord, salamat sa buong isang linggo na aming gagampanan, Lord God. Saan man kami idako ng aming paa, ano man ang aming hawakan, O Diyos, aking mga kapatiran, pinagpala mo na. Dahil ito, O Diyos, ang pangako mo, Panginoon, sa aming buhay.
punong-puno ng pagpapala, kaginhawaan, O Diyos. Lord, kami laging ngingiti, makikita sa aming buhay na Ikaw ang naghahari. Maraming pong salamat. Thank you, Holy Spirit, for always abiding us. Laging andyan ka sa aming buhay. Saan man kami, Panginoong, pumunta. Thank you, Lord Jesus. Again, thank you for your protection, O God. Thank you for covering us with your precious blood, O Lord Jesus. O Lord, sa Beloved Grace Church. Salamat, Panginoon, sa ministeryong itong pinagaloob mo. Salamat sa buong, Panginoon, member na to, O God. Thank you, O God, in the name of Jesus. We speak life, Panginoon, sa kanilang buhay. Ano man ang kanilang ginagawa, negosyo, pagtatrabaho, pinagpala mo na in the name of Jesus. Dinideklara namin to, O Diyos, sa kanilang buhay, sa kanilang larangan na kanilang mga nilalakaran sa mga estudyante. I speak wisdom in the name of Jesus, O God, sa kanilang eskwelahan, kanilang pag-aaralan, O God. Pinagkaloob mo na ang talino sa iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Sa mga meron pangangailangan pinansyal, in the name of Jesus, Lord, alam ko, kayo po ang magpo-provide nito in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your protection, O God, sa amin. Salamat po. Sa inyo po namin lahat binabalik ang kapurihan. In the name of Jesus, amen and amen.